Malaking bahagi ang ginagampanan ng bawat mamamayan sa lipunang kanyang ginagalawan. Maging nakakaangat man o nasa mababang antas, bawat isa ay may responsibilidad sa pamayanan. Bilang isang sektor na may aktibong partisipasyon sa mga usaping panlipunan, ang bawat Pilipino ay may responsibilidad na pangalagaan ang kanilang mga pamilya laban sa mga masasamang elemento sa lipunan na maaaring sumira sa kanilang kinabukasan. Doris Bigornia, ABS-CBN News, Corina. Doris, isang tanong lamang, merong mga hindi nakakapaniwala. Ang mga elementong ito ay hindi lamang masasamang grupo na nababalitaan natin sa radyo at telebisyon o nababasa sa mga dyaryo. May elemento sa lipunan na masigit pa nating dapat paghandaan at labanan. Linya po natin si Professor Jose Maria Sison ng National Democratic Front mula sa Utrecht, Netherlands. Para po sa kaalaman po na marami, kayo pa rin po ang nananatiling leader po, Chief Negotiator ng National Democratic Front at pinuno po ng Communist Party of the Philippines sa Ginoong Sison. Wala pong nababago sa liderato po ng inyong samahan. Alam po ninyo, sa matagal na panahon, ako ay nasisiyahan na sa karangalan na founding chairman ng Communist Party of the Philippines. Yan ay isang karangalan ni maalis po sa akin. At ako naman kontento sa aking papel bilang Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines. There are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan or Bayan in short. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers. 21 ng Disyembre 2008, nagpulong ang mga miyembro ng komunistang partido at inulunsad ang Makabayan, koalisyon ng mga komunista na naglalayong tumakbo sa halalang 2010 upang tuluyang pabagsakin ang gobyerno. Ito ay kinabibilangan ng mga party list groups tulad ng Bayan Muna, Gabriela, Anak Pawis, ACT, Courage, Kabataang Party List, Migrante, Katribo at ang Akap Bata. Ito ay ayon na rin sa napag-usapan ng kanilang partido at sa dokumentong nagsasabi na habang nagpapatuloy ang armadong pakikibaka ng mga NPA ay patuloy din ang kanilang parlamentaryong pakikibaka sa pamamagitan ng paglahok sa eleksyon at sa gobyerno upang tuluyang pabagsakin ang Estado. Ang mga grupong ito ay hindi lamang mga armado na naghahasik ng mga kaguluhan sa iba't ibang lugar sa bansa ang gumagalaw, kundi ang mga kaalyadong grupo na nanghihikayat ng suporta at nagre-recruit ng mga kasapi sa mga lungsod, sa iba't ibang ahensya, establishmento o kumpanya, sa hanay ng mga profesional, hanay ng mga kababaihan, at maging sa mga paaralan na kung saan ay kabataan naman ang nire-recruit. Pangunahing target ng CPP-NPA ay ang mga kabataan. Bukod sa mga pamilya na nire-recruit din ng mga komunista para sumuporta sa kanila. Target nila ang kabataan, lalo na ang mga estudyante, sapagkat likas sa kanila ang pagiging adventurista at paghahangad ng masubukan ang iba't ibang bagay. Ang mga kabataan ay unti-unti nilang hinihikayat na sumama sa kanilang grupo, tulad ng League of Filipino Students. Julio Agis, nag-walkout mula sa kanilang mga paaralan ang daan-daang estudyante ng UP
PUP, Adamson University, Philippine Christian University at iba pang mga paaralan. Ginagamit nila ang mga issue sa eskwelahan tulad ng pagtaas ng matrikula upang lalong mahikayat at sumali ang mga estudyante sa mga rally at iba pa nilang aktibidad, hanggang sa bigyan na ito ng mga aralin tungkol sa pagiging aktivista at araling kaugnay sa paghahanda sa komunismo. Kasunod nito ang unti-unting paghihikayat na pasalihin ito sa mas malalim na mga gawain ng mga komunista, hanggang sa tagapag-recruit na rin ito ng iba pang kabataan at mga estudyante, o dili kaya tuluyang iwanan ang pag-aaral at humawak ng armas, umakyat sa kabundukan upang maging ganap na NPA. Patuloy ang mga komunistang ito sa paghahangad na sirain ang malayang pamumuhay at maging ang kinabukasan ng ating mga anak, kundi ang bawat miyembro ng ating pamayanan. Maraming inosenteng pamilya ang winasak ng komunista. Maraming buhay ng kabataan na nagsisimula sa pagsali sa LFS hanggang sa maging ganap na NPA ang walang awang pinatay ng kapwa NPA. Nakatago sa karikta ng Dingalan, Aurora, ang Barangay Umiray, isang pamayanang sadlak sa kahirapan at dating pinagkutaan ng NPA. Dito ipinagluluksa ni Aling Leticia ang anak na si Ka Jobel, kahit pahalos 3 taon na itong patay. Maraming pinagdaanan ng inang ito bago nakuha ang labi ng anak na pinaniniwala ang pinatay ng mga kapwa niya NPA. Masakit. Tapos niya inasahan namin maghanap buhay, wala pa. Yung paksa, yung pagsasampa ng demanda lahat. Noong Hunyo 2006, sinasabi ng militar na may na-recover silang tape ng paglilitis ng NPA matapos ang isang enkwentro. Kasama sa nilitis si Ka Jobel, miyembro ng procurement staff ng komite sa lalawigan ng Quezon. Hunyo 2005 nang mangyari ang tinatawag na kangaroo trial. At noong Setyembre 2007, itinuro ng isang nahuling NPA ang pinaglibingan kay Ka Jobel sa bundok ng Lopez, Quezon. Enero na ng 2008, nabanggit ng isang dating rebelde sa militar na kilala niya ang tiyuhin ni Ka Jobel. At nitong Pebrero, nakita ng mga magulang ni Ka Jobel ang mga labi ng anak. Buto at personal na gamit na lamang ang inabutan nila. Kitang-kita ko nga po pati yung sinilas. Dahil ako nagbili ng sinilas ay bago kami naghiwalay na mag-ina. High school pa lamang nang mag-NPA si Jobel. Sabi niya, nang minsang bumisita sa pamilya, masaya siya. Nang huli siyang nakita ng ina sa kampo ng NPA, nakagapos na si Jobel. Kung militar na lang sana ang nakalaban niya, di hindi nabali. At ibig sabihin, wala akong hinanakit dahil NPA, militar, ibig sabihin magkalaban sila. Ay kapwa NPA ang bumatayay. Bilang responsableng mamamayan, tungkulin nating pangalagaan ang kasalukuyang kalayaan na tinatamasa ng bawat isa. Nakapaloob sa tungkulong ito ang pagpapahalaga sa kapwa, pangangalaga sa pamilya, at paggabay sa mga anak sa pagtahak ng tamang landas na dapat tahakin hanggang sa kanilang pagtanda. Tungkulin ng bawat isa sa atin na ilayo sa kapahamakan ang ating mga minamahal sa mga grupong magpapahamak sa mga ito. Ano nga ba ang dapat gawin bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas? Sakaling tinatarget tayong ma-recruit o ang mga mahal natin sa buhay ng mga grupong kabilang sa CPP, NPA, NDF, marapat alamin kung ano ang mga grupong kanilang sinasamahan o aaniban. Sakaling tayo ay lapitan ng grupo ng League of Filipino Students o iba pang organisasyon upang makasimpatya sa kanila at sumama sa kanilang gawain, kailangan malaman ng bawat isa kung ano ang tunay na hangarin ng mga grupong nanghihikayat sa atin. Ipaalam sa bawat isa ang kapahamakang maaaring idulot sakaling sumama sa mga grupong ito. Mga magulang naman, hindi tama na minsang maging mitsa rin tayo. Napakatagal na ng revolusyon. Hindi solusyon ang anumang pagre-revolusyon, hindi rin solusyon ang paghawak ng
ng armas para lang ipagtanggol mo yung iyong karapatan, para lang baguhin yung kalagayan, kundi yung mismong pagsisikap sa sarili. Bilang isang magulang, ako'y nananawagan sa kapwa kong magulang na tutukan po natin at gabayan ng ating mga anak para ito ay lumiis sa mga ibang kabataan na gumagawa o makasama sa masasamang impluensya. Halimbawa sa mga masasamang bisyo, yung mga sumasali sa mga rally-rally na yan. Sa ating mga magulang, kailangan po natin gabayan at mahalin ang ating mga anak dahil ang mga anak ay isa po yung mga halimbawa para sa mga kapwa rin nilang kabataan. Para po sa mga nanay na magulang kagaya ko, sana po wag po natin pabayaan ang ating mga anak na mawala sa kanilang landas. Kailangan po natin tutukan sa abot ng ating makakaya. Tungkulin ng bawat isa sa atin bilang Pilipino na isa puso, isa diwa, at isa buhay ang ating mga responsibilidad o tungkulin bilang isang mabuting mamamayan. Nang ika'y makilala, kaibigan, dinulot mo'y saya sa pusong may lumbay. Tayo'y pinagtagpo ng mga awitin na may kabuluhan at aral ng buhay. Awitin ng pagmamahal sa bayan, sa Diyos at sa kapwa at sa kalikasan. O kay sarap palang umawit kung meron kang kasama na nagbibigay ng pag-asa sa bayan na nagdurusa